Ang pagmamatigas ng puso ay dulot ng kayabangan na humahadlang naman sa tao upang tunay na makapagmahal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga. Naratnan niya roon ang isang lalaking paralisado ang isang kamay. Pinagmasdan ng ilang taong naroroon kung pagagalingin ni Jesus ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga upang may maiparatang sila laban sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamay. "Halika rito." Pagkatapos tinanong naman niya ang mga tao, alin ba ang naaayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Tiningnan ni Jesus ang mga taong nakapaligid sa kanya. Nagalit siya at nalungkot dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Pagkatapos sinabi niya sa may sakit, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseyo at agad nakipagsabuatan sa mga tagasunod ni Herodes upang maipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay hardened. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganoon din po, paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, kapag nagmatigas ang puso, dulot ng kayabangan, ang pusong ito ay mahihirapan ng magmahal. Katulad ng mga Pariseyo sa kwento sa ating gospel ngayong araw na ito. Itong mga Pariseyo ay matigas ang puso at kalooban, kaya naman hindi nila kayang tanggapin, hindi nila kayang paniwalaan ang ginagawa at itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga dumating na si Jesus na Mesiyas, ang mga Pariseyo ay hindi pa rin mulat o ayaw pa rin nilang tanggapin na nasa gitna na nila ang tagapagligtas. Kaya nga mga kapatid, ito yung isang napakalaking hadlang sa mga taong ito upang tanggapin nila ang kaligtasang dulot ni Kristo. Meron tayong salita sa English na incorrigible. Itong incorrigibility, yung cannot be corrected, na isa sa mga katangian ng mga Pariseyo kung bakit sila ay mga incorrigibles ay dahil sa katigasan, sa pagmamatigas ng kanilang puso. At ito yung ikinalulungkot at ito yung ikinagagalit ni Jesus sa kanila. Yung kanilang pagmamatigas. Dahil yan sa kayabangan, dahil yan sa kasakiman, dahil yan sa pagkalasing sa kapangyarihan. Kaya nga mga kapatid, ito yung isa sa mga talagang tinutuligsa ng ating Panginoon na institusyon, the Pharisaic institution, dahil sa kanilang pagpapaimbabaw, sa kanilang kayabangan, sa kanilang pagmamatigas, sa kanilang pang-aapi at pang-aabuso sa mga mahihirap, gamit ang kanilang nalalaman tungkol sa batas. Kaya nga itong tagpo sa ating ebanghelyo ngayon ay nagbibigay ng napakalaking hamon sa kamalayan at kaisipan ng mga Pariseyo at ng mga taong nakapaligid. Ano ba
ang mas mabuting gawin sa araw ng Sabat? Dahil ang araw ng Sabat, yung batas tungkol sa araw ng Sabat, ang isa sa pinakamahalaga para sa kanila na dapat ay tupdin. At ang ating Panginoon ay hinahamon ang paniniwalang ito, ang katuroang ito, sa isang napakahalagang tanong. Ano ba ang naaayon sa kautusan na dapat gawin sa araw ng Sabat? Ang magbigay buhay o ang pumatay? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Dahil tila ba sa kanilang paniniwala na basta araw ng Sabat, kahit ang paggawa ng mabuti ay bawal, kahit ang pagbibigay ng buhay ay bawal. Ito'y isang malaking kahangalan. Ito'y isang pagpapakita na hindi ito ang nais at ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, ano ba ang mas mabuti? Dahil ang Sabat ay ibinigay, itinakda ng Diyos para sa atin, para sa tao, para tulungan, para palayain, hindi para pahirapan. Subalit dahil sa pagmamatigas ng puso ng mga Pariseo, ang tugon nila sa tanong ni Jesus, pananahimik. Kaya nga hindi lahat ng pananahimik ay mabuti. Hindi lahat ng tahimik ay mabuti. Dahil hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa kanyang kalooban. At sa mga Pariseo, yung kanilang pananahimik ay hindi nangangahulugan ng kanilang pagtalima at pakikinig. Dahil matigas ang kanilang puso, dahil sa kanilang kayabangan, at dahil sa kanilang mga personal na interes. Kaya nga, binabantayan nila kung susuway si Jesus sa batas ng Sabat. At dahil sa hamong ito ni Jesus, ginawa pa rin niyang pagalingin ang lalaking ito. At dahil doon, nakipagsabuatan na ang mga Pariseo kay Herodes upang si Jesus ay patayin. Mga kapatid, magpahanggang ngayon, ang ugaling ito ay pwedeng dala-dala natin. Yung pagmamatigas ng kalooban. Tayo bilang mga Kristiyano, tayo bilang mga Katoliko, magandang tingnan at suriin ang ating mga sarili. Tanggap ba natin lahat ng katuruan ni Jesus? Ang ating puso ba ay bukas sa Diyos at bukas sa ating kapwa? O baka nagmatigas na rin dahil sa ating kayabangan? Handa ba nating tanggapin na naparito si Jesus upang palayain tayo, upang tulungan tayo, upang iligtas tayo, upang baguhin tayo? Kapag tayo nagmamatigas, hindi natin tatanggapin ang pagbabagong dulot ng pag-ibig ni Jesus. Ang pagbabagong dulot ng kanyang presensya sa buhay natin. Kaya sa halip na tanggapin ang pagbabago, magmamatigas ang puso, isasara ang pusong parang bato, at hindi papapasukin ang Diyos, hindi papapasukin ang kapwa. Ang taong mayabang, ang taong matigas ang puso, ang taong sarado ang puso, walang ibang laman kundi ang sarili. Mga kapatid, ang puso ay hindi nilikha ng Diyos para sa ating sarili. Nilikha ito ng Diyos para sa Kanya, para magmahal, hindi para magmatigas, kundi para maging bukas para sa Diyos at para sa kapwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, muli mong ibalik sa tamang kalalagayan ng aming puso. Huwag mo sanang pahintulutang magmatigas ito. Naway palambutin mo ang aming puso upang maging bukas sa iyo at sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.